Dati, akala ko, ang lumang bahay na ito ang aming pundasyon. Mana ni Dante, laging sabi ni Tita Cora. Pero ang bawat pader, bawat sahig na inaapakan niya, ay tila sumisigaw ng katotohanan. Nakita ko silang nagtatawanan. Si Dante, si Tita Cora, at si Bianca. Nagplaplano ng kung ano. Ngunit ang mana na ito, ay sa akin pala nakarehistro. Matagal na. Kung alam lang nila ang tunay na may-ari, marahil ay hindi sila ganoon kasaya. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon. Ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Ako si Elena, 52 taong gulang. Kung titingnan mo ako ngayon, marahil ay iisipin mong isa lamang akong ordinaryong babae. Tahimik, simple. Ngunit sa ilalim ng payapa kong panlabas, may mga kwentong nakatago. May mga pasaning matagal ko nang dinadala sa aking puso. Kasalukuyan akong nakaupo sa isang mamahaling kafeterya sa Ayala Avenue. Pinagmamasdan ko ang nagmamadaling mundo ng Makati. Ang bawat tao may patutunguhan, may sariling takbo ng buhay. Ito sana ay isang bihirang sandali para sa akin. Isang hininga bago ang isang malaking pagbabago, ang ingay ng kapehan, ang mahihinang bulong ng mga usapan, ang tunog ng mga baso at plato. Lahat ay tila lumalabo sa aking pandinig nang biglang magring ang aking telepono. Si Marisa, ang aking matalik na kaibigan mula kolehiyo. Sa tono ng kanyang boses, naramdaman ko agad ang pag-aalala. Lena, ayos ka lang ba? Tanong niya. Medyo nanginginig ang kanyang tinig. Naman, Marisa. Bakit mo naman naitanong? Pilit kong pinasigla ang aking boses, para hindi niya mahalata ang pagod sa akin. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Narinig ko ang malalim niyang paghinga sa kabilang linya. Ayoko sanang mangialam, Lena, simula niya, tila nag-aalangan pero nakita ko si Dante. Hindi lang siya, pati si Tita Cora. Magkasama sila at may kasama silang isang napakagandang babae sa Lux Galleria. Mukhang napakapamilyar nila. Sobrang dikit ng babae kay Dante. Medyo bumilis ang tibok ng puso ko. Ramdam ko ang pagkabog nito sa aking dibdib. Siguro, kliyente lang ni Dante, Marisa, pilit kong kumbinsihin ang sarili ko. At maging siya, sana. Hindi mukhang kliyente, Lena, sagot niya. At sa tingin ko, nakita ko rin si Tita Cora sa parehong restaurant, sa iisang mesa, kasama sila. Parang nagtatawanan pa. Pero malayo ako kaya hindi ko sigurado. Matapos ang tawag, nagkaroon ng di komportable na katahimikan sa pagitan namin. Salamat, Marisa, ang tanging nasabi ko. Pero ang isip ko, naguguluhan. Si Tita Cora, nakikipagtawanan kay Dante at sa isang estranghero. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimula ng magkonekta. Unti-unti itong bumubuo ng isang larawan na hindi ko man lang kayang isipin. Ang maliliit na pagdududa, ang mga maliliit na gasto sa credit card, ay tila isang malaking ulap na ngayon ay handang magdulot ng isang matinding bagyo. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, dahan-dahan akong tumingala sa bintana, sa glass wall ng cafeteria. Doon ko sila nakita. Si Tita Cora at si Dante. May kasama silang isang batang babae, si Bianca. Kitang-kita ko sila. Papalabas sila ng Lux Galleria, may ngiti sa mga labi. Si Tita Cora, ang aking biyenan, nakakapit ang braso sa braso ni Bianca. Tila sila mag-ina. Ang ngiti ni Tita Cora ay masigla, buong puso. Ang ganitong ngiti ay hindi ko kailanman nakita na iginawad niya sa akin. Si Dante naman, ang aking asawa, malambing na nakatingin kay Bianca. May dala-dala itong mga mamahaling paper bag, kitang-kita ko ang tatak ng Lux Galleria. Napakasakit ng aking naramdaman. Hindi lang ito pagtataksil ni Dante. Mas masakit pa. Ito ay pagtanggap at pagsuporta pa mula kay Tita Cora. Ang kanyang galak ay tila pinagsasaluhan nila ang aking pighati. Hindi ko naramdaman na tumulo ang luha ko.
Pero sa loob ko may nabasag. May kung anong matigas, matalim, at walang awa ang nagsisimulang umusbong. Naalala ko ang mga kakaibang gastos sa credit card ni Tita Cora nitong mga nakaraang buwan. Mga daan-daang libong piso para sa mga damit. Sa SPE. Sa mga mamahaling hapunan na hindi niya kailanman ako inimbita. Kaya pala, bulong ko sa hangin. Sa isang iglap, naging malinaw ang lahat. Ang bawat hinala ay kinumpirma ng larawang iyon. Dahan-dahan kong ibinaba ang tasa ng kape. Kinuha ko ang aking telepono. Hindi ako tumawag kanino man. Binuksan ko ang aking banking application. Nagsimula akong gumawa ng ilang mahahalagang transaksyon. Ito na ang panahon, sabi ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero sa puntong iyon, alam kong wala ng atrasan. Ang dating ako, ang tahimik na Elena, ay nagtatago na. Isang bagong Elena ang unti-unting lumilitaw. Kung iisipin ko ang nakaraan, parang isang pelikula na unti-unting nagpe-play sa isip ko. Naaalala ko pa kung paano nagsimula ang lahat. Mga panahong abala ako sa pagtatayo ng pangarap ko. Doon ko nakilala si Dante. Siya, na may kakaibang charm. Pero sa totoo lang, wala siyang direksyon sa buhay. Ang pag-ibig sa simula ay nabulag ako. Hindi ko nakita ang mga babala. Para sa mundo sa labas, si Dante ang successful na ulo ng pamilya. Nabubuhay raw sa mana ng kanyang ama. Pero ang totoo, ako, si Elena, ang nagtatago sa likod ng lahat ng iyon. Ako ang nagtatag at sihi ng Vertis Dynamics. Isang tech startup na ngayon ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Sinimulan ko ang kumpanyang iyon mula sa wala sa isang maliit na garahe sa Pasig. Naaalala ko ang bawat gabing walang tulog. Ang bawat patak ng pawis. Ang bawat sentimong naipon ko mula sa aking unang trabaho. Ito ang aking kaharian. Ang bunga ng aking dugo at pagod. Pero sa loob ng bahay na ito, sadyang tinago ko ang aking kinang. Gusto kong pakiramdam ni Dante na siya ang mas nakakataas. Naniwala ako na sa ganitong paraan, mapapanatili ko ang kapayapaan sa aming tahanan at ang kanyang ego. Binigyan ko siya ng isang key investment fund na sa totoo lang ay pera ko. Para may magamit siya at maibigay kay Tita Cora. Ayoko siyang maramdaman na mas mababa sa akin. Ang aking biyenan, si Tita Cora, ang pinagmulan ng maraming sugat sa aking puso. Ikaw ay isang babae lang mula sa ordinaryong pamilya. Madalas niyang sabihin, hindi ka karapat-dapat sa anak ko. O kaya naman, wala kang alam sa pamamahala ng bahay. Ang bahay na ito ay sa anak ko. Ipinagmamalaki niya ang palasyo na akala niya ay kay Dante. Pero ang lahat, mula sa mga imported na muebles, sa mga mamahaling sasakyan, sa mga marangyang bakasyon, lahat ay galing sa aking bulsa. Maging ang black credit card na ipinagmamalaki niyang gamitin ay nakapangalan sa akin. Nabubuhay sila ng komportable sa bunga ng aking pagod habang patuloy nilang tinatapakan ang aking dangal. Negosyo. Ang layunin ay hubaran sila ng lahat ng kapangyarihan at karangyaan na nagpababa sa kanilang pagkatao. At pilitin silang harapin ang katotohanan. Ipaparamdam ko sa kanila kung ano ang walang-wala. Kahit ngayon, habang inaalala ko ang mga sandaling iyon, hindi ko pa rin lubos maisip kung ano ang nasa isip ko noon. Siguro, may mga bagay na kailangan lang talagang tapusin. Ikaw, ano sa tingin mo ang mangyayari sa susunod? Ibahagi mo naman ang iyong mga saloobin sa comments. Ang unang putok sa aking plano ay nagsimula ng umaga. Sadyang maaga akong bumangon. Isinuot ko ang aking pinakamagandang business suit. Lumabas ako ng bahay bago pa magising si Dante at si Tita Cora. Nag-almusal ako sa aking office sa ika-50 palapag. Tanaw ko ang buong syudad ng Makati. Ang tanawin ay nagpaalala sa akin kung gaano kalawak ang aking mundo. At kung gaano kaliit ang kanilang mga problema sa tahanan mula sa taas na iyon, eksakto 9:00 ng umaga. Tinawagan ko ang aking private bank manager.
Ginoong De La Cruz, magandang umaga. Elena Garcia po ito. Ah, Ma'am Garcia, isang karangalan po na makatanggap ng tawag mula sa inyo. Paano po ako makakatulong? Ang boses ni Ginoong De La Cruz. Kailangan ko po na i-freeze ang lahat ng karagdagang credit at debit cards na konektado sa aking mga account. Agad-agad. Kasama po ang mga card na nakapangalan kina Ginoong Dante Reyes at Ginang Corazon Santos, sabi ko. Lahat po ng card, ma'am? Pati po ang nakapangalan kay Ginoong Dante Reyes at Ginang Corazon Santos, tanong ni Ginoong De La Cruz, para lang kumpirmahin. Opo, lahat, sagot ko. Bilang dahilan, ilagay niyo na lang po ang mga kadahilanan ng seguridad. Sabihin niyo po na may nakita kaming kahina-hinalang aktibidad. Ang tono ko ay formal, negosyo, walang espasyo para sa pagtanggi. Naiintindihan po, Ma'am Garcia. Natanggap po ang kahilingan. Ipinoprocess ko po agad. Sa loob ng 5 minuto, lahat po ng card ay hindi na magagamit, tugon niya. Ibinaba ko ang telepono. Naramdaman ko ang isang malamig na kasiyahan. Ang unang suntok ay naibigay na, sa kabilang panig ng syudad, si Tita Cora at ang kabit ng aking asawa, si Bianca, ay masayang nagtatamasa ng kanilang kayabangan. Pagkatapos ng isang paggamot sa Ganda Elegant Spa, nagpasya silang mag-lunch sa isang restaurant ng 5-star hotel. Malandi na itinuro ni Bianca ang AC des Dormidor at ang pinakamahal na champagne. Si Tita Cora, napakiramdam ay napaka-generous at makapangyarihan sa isang wallet na hindi sa kanya, ay ngumiti at tumango. Dapat lang, aking anak. Ang ating magiging manugang ay kailangang maging perpekto, sabi ni Tita Cora na may kindat, nang matapos sila, kasama na ang dessert, at dumating ang bill, may kayabangan na iniabot ni Tita Cora ang kanyang black card sa waiter. Ilang minuto ang lumipas, bumalik ang waiter na may mukhang balisa. Pasensya na po, ma'am. Na-reject po ang card. Ang mukha ni Tita Cora ay namula. Paano na-reject? Subukan mo ulit. Baka mahina lang ang signal, sigaw niya sa waiter. Sinubukan niya ulit. Ang resulta ay pareho. Hindi pa rin po gumagana, ma'am. Si Bianca ay nagsisimula ng mainip. Umunguya si Tita Cora. Kinuha niya ang isa pang card mula sa kanyang bag, ang platinum card. Na-reject din ang panic ay nagsimula ng dumapo sa kanya. Sinubukan niya ang debit card. Pareho din ang mga bulong-bulungan mula sa mga kalapit na mesa ay nagsimula ng marinig. Ang mukha ni Tita Cora ay nagliliyab. Ang kahihiyan, ang galit, at ang pagkalito. Naghalo sa isa, agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang numero ko. Sa aking opisina, nakita ko ang pangalan ng aking biyenan na kumukurap-kurap sa screen ng aking telepono. Hinayaan kong mag-ring ito ng ilang beses. Bago ko sinagot na may bahagyang antok na boses. May kailangan po ba kayo, ma? Elena, anong ginawa mo sa mga card ko? Bakit na-reject lahat? Ang matinis na boses ni Tita Cora ay narinig. Napakalakas, hindi ko na kailangan pang ilagay sa loudspeaker. Ilang sandali kong inilayo ang telepono sa aking tainga. Ah! Na-reject po, tanong ko, kunwari ay nagulat. Siguro po network issue lang ng bangko, ma? O baka po mali ang paglagay nyo ng i. Subukan nyo na lang po ulit mamaya. Huwag kang magsinungaling. Alam kong gawa mo yan. Ibalik mo agad. Pasensya na po, ma, sagot ko ng mahinahon. Nasa meeting ako ngayon. Hindi ako pwedeng maistorbo. At hindi na ako naghintay ng sagot. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang screen ng aking telepono. Pagkatapos, pinatay ko ito. Sa kabilang linya, naisip ko ang panik at galit ng aking biyenan. Naisip ko ang mukha ni Bianca na malungkot. Ang kanyang mga plano para sa isang marangyang buhay ng araw na iyon ay nasira. Isang maliit at malamig na ngiti.
Ang una kong tunay na ngiti ay namuo sa labi ko. Ang laro ay nagsisimula pa lang. At sa pagkakataong ito, nasa akin ang lahat ng baraha. Malakas na bumukas ang pintuan ng maringal na bahay. Sinira nito ang katahimikan ng gabi. Pumasok si Tita Cora na parang bagyo. Ang mukha niya namumula sa galit at kahihiyan. Sa likod niya, sumunod si Bianca na may mukhang simangot. Ang kahihiyan sa restaurant ay hindi malilimutan. Matapos ma-reject ang lahat ng card, kinailangan ni Bianca na magbayad gamit ang sarili niyang debit card. Isang di inaasahang gastos na naging dahilan ng kanyang pagrereklamo sa buong biyahe ng taxi. Ako, naghihintay sa sala. Nakaupo ako ng tahimik sa isang sofa, may hawak na tasa ng mainit na jasmine tea. Tila naghihintay ng mga panauhing pandangal. Ang imaheng iyon ay lalong nagpagalit kay Tita Cora. Elena Garcia, sigaw ni Tita Cora. Ang boses niya ay umalingaw sa mataas na kisam ng silid. Paano mo nagawang ipahiya ako sa publiko? Sino ka sa tingin mo, ha? Dahan-dahan akong sumipsip ng aking tsaa bago ko ito inilapag sa mesa. Tiningnan ko ang aking biyena ng mga matang malamig at estranghero. Mga matang hindi pa nakikita ni Tita Cora noon. Naiinop ako sa bahay ko, makayo po ang pumasok na sumisigaw sa ganitong oras. Sino po ba ang bastos dito? Napakapit si Tita Cora. Ang sagot ko, tahimik at matalim, ay nagpatigil sa kanya. Hanggang ngayon, ako ang manugang na yumuyuko. Humihingi ng tawad sa bawat pagkakamali. Pero ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay iba, si Bianca, na nakaramdam ng masamang kapaligiran, ay nagpa siya na makialam. May tono ng panunuyo. Tita Cora, kalma lang po. Siguradong hindi sinasadya ni Elena, di ba, Elena? Next time, wag mo kalimutan bayaran ang credit card bills. Nakakahiya po kay tita. Iyon ay isang malaking pagkakamali. Ang mga mata ko ay tumitig kay Bianca. Ang aking tingin ay matalim na tingin. Una, hindi ko kailanman nakalimutan magbayad ng anumang bill. Pangalawa, hindi ko maalala na inimbita kita sa bahay ko. At pangatlo, huminto ako. Hayaan kong tumagos ang bawat salita. Ito ay usapin sa pagitan ng biyenan ko at ako. Hindi kailangang makialam ang isang estranghero. Ang mukha ni Bianca ay agad namutla. Ang estado niya bilang naiging manugang na ipinagmamalaki ni Tita Cora ay tila naglaho ng walang bakas sa ilalim ng aking tingin. Hinanap niya ang mga mata ni Dante. Nakakababa lang sa hagdan dahil sa ingay. Naghahanap ng depensa, si Tita Cora, sa wakas, ay nakabawi ng kanyang boses. Isang estranghero. Siya ang magiging asawa ni Dante at ang aking magiging manugang. Ang magiging estranghero dito ay ikaw. Wala kang kwentang manugang na hindi man lang marunong mag-manage ng pera ng pamilya. Isang bahagyang ngiti ang namuo sa aking labi. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Mga pera ng pamilya, ma? Talaga bang gusto ninyong pag-usapan iyan? Sa pagkakaalam ko, ang mga taong hindi man lang nag-ambag ng isang sentimo sa mga pera ng bahay na ito ang siyang pinakamalakas mag-demand at sumisigaw. Ang patama ay direkta kina Tita Cora at Dante. Si Dante, na nanatiling tahimik hanggang ngayon, ay sa wakas naramdaman na kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang ina at ang kanyang kabit. Pero bago pa siya makapagsalita, tumayo na ako. Pagod na ako. Magpapahinga na ako, sabi ko. May tono ng pagtatapos. Lumampas ako sa 3 tao na nanatiling paralisado sa gulat. Umakyat ako sa hagdan patungo sa aking silid. Hindi ako lumingon ni isang beses. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tita Cora na may mali. May malaking mali. Sanay siyang mamuhay na parang reyna sa bahay na ito. Kung saan ang bawat salita niya ay utos. Ngunit ngayong gabi, pakiramdam niya ay nawalan siya ng kapangyarihan sa manugang na lagi niyang itinuturing na basahan.
Ang bagyong kanyang pinakawalan ay isang simoy lamang kumpara sa malamig na katahimikan ng nagising na Elena. Pagkatapos kong mawala sa aking silid, ibinuhos ni Tita Cora ang natitira niyang galit kay Dante. Nakita mo ba ang asawang pinili mo? Naglakas loob siyang sumagot sa akin. Bilang asawa niya, dapat turuan mo siya. Kausapin mo siya ngayon din at sabihin mong i-activate niya ang lahat ng card ko. Hinila niya ang braso ng kanyang anak habang nagrereklamo, si Dante, na ang ego ay nasaktan ng malamig na sa loobin ko, ay nakaramdam ng hamon. Siya ang lalaki ng bahay o sa palagay niya ay ganoon. May pagmamayabang, sinundan niya ako sa aking silid. Nakita niya akong nakatayo sa harap ng aparador, pumipili ng silk na pajama. Tila walang nangyari. Ang tanawing iyon ay nag-provoke sa kanya. Elena, anong nangyayari sa iyo? Bakit ganyan ang ugali mo? Tanong niya ng malakas. Bakit mo sinisiraan ang nanay ko? At bakit mo binablock ang mga card? Lumingon ako at tiningnan ang aking asawa ng isang walang emosyong ekspresyon. Pagod lang ako na insultuhin sa sarili kong bahay, Dante. At ang tungkol sa mga card, isa lamang itong routine security measure. Security? Kalokohan. Sinasadya mong ipahiya ang nanay ko sa harap ni Bianca. Nagsiselos ka, hindi ba? Akusa ni Dante. Sinusubukan niyang maghanap ng dahilan na kayang tanggapin ng kanyang mababaw na pag-unawa. Bumulong ako ng maliit na tawa. Isang tuyo at walang katatawanang tunog na nakabigla kay Dante. Nagsiselos? Dante. Tinitiyak ko sa iyo na ang aking kasalukuyang emosyon ay higit pa sa simpleng bagay na iyan. Ayoko nang malaman, sigaw ni Dante, bumalik sa kanyang mayabang na paraan. Bumaba ka ngayon din. Humingi ka ng tawad sa nanay ko at i-activate mo ang lahat ng card bukas ng umaga. Ako ang asawa mo at ito ay utos. Ito ang eksaktong sandali na hinihintay ko. Iniwan ko ang aking pajama. Lumapit ako kay Dante. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata. Wala nang tamis. Wala nang pagmamakaawa. Tanging ang tingin ng isang CEO na sinusuri ang isang incompetent na subordinate. Dante Reyes, tawag ko sa kanya. May mababa at mapanganib na boses. Gusto mo bang pag-usapan ang tungkol sa mga pinansyal? Gusto mo bang pag-usapan ang tungkol sa mga utos at otoridad sa bahay na ito? Nanahimik si Dante. May malinaw na tono ng pagbabanta sa tanong na iyon. Isang antas ng kapangyarihan na hindi niya kailanman narinig mula sa akin. Hanggang ngayon, wala siyang ideya kung saan galing ang aking pera. Alam lang niya na laging nariyan. Dumadaloy sa kanyang account bawat buwan. Sapat na pera para sa isang marangyang pamumuhay. At para suportahan ang isang kabit. Palagi niyang ipinapalagay na galing ito sa mga investment na pinamamahalaan ko. Naman, sagot niya, sinusubukan kong kumapit sa natitirang piraso ng kanyang kayabangan. Bagaman medyo nanginginig ang kanyang boses, umiti ako ng bahagya. CJ, kung gayon, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang iyong pinagmulan ng kita ngayong buwan. Magkano ang na-contribute mo sa pagbayad ng mortgage, ng bill ng kuryente, ng sahod ng staff, o maging ng pagkain na kinain mo lang kagabi? Bago ka magbigay ng utos sa isang tao, siguraduhin mong may karapatan kang gawin iyon. Ang dila ni Dante ay nagyelo. Hindi siya makasagot. Kailanman ay hindi siya nagtrabaho ng totoo sa kanyang buhay. Lahat ng mayroon siya ay ibinigay lamang sa kanya. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng matalim kong tingin, pakiramdam niya ay isa siyang hangal na prinsipe. Nakakabago lang nahubaran ng kanyang korona. Gabi na. Kailangan ko ng matulog, sabi ko. Tinalikuran ko siya. Tinapos ko ang usapan, si Dante ay nakatayo lang doon tulala. Ang kanyang galit ay nahaluan ng pagkalito at pakiramdam ng kahihiyan. Dumating siya para turuan ako, ngunit sa halip, pakiramdam niya ay siya ang tinuruan. Hindi pa rin niya lubos na naunawaan ang lahat ng nangyayari. Ngunit isang bagay ang sigurado.
Ang Elena na kilala niya ay naglaho na. At ayaw niya sa kapalit nito, pagkatapos ng matinding harapan na iyon, para akong nanonood ng isang dulang unti-unting lumalabas sa entablado. Si Tita Cora at si Dante. Para silang mga manika na nawalan ng tali. Natulala. Nabigla, 2 araw. Para kaming nasa Cold War sa sarili naming bahay. Si Tita Cora, ikinulong ang sarili sa kanyang silid. Sobra ang kahihiyan para humarap kahit kanino. Si Dante naman, paikot-ikot lang sa bahay. Parang isang leon na nakakulong sa hawla. Litong-lito, galit at desperado. Lahat ng pagsubok niya na makipag-ugnayan sa akin ay nabigo. Tila ako naglaho sa bahay, pero ang aking presensya ay ramdam na ramdam. Sa bawat serbisyong naputol. Sa bawat nakakapanindig balahibong katahimikan. Pagkalipas ng 2 araw, pagkatapos ng aming paghaharap, nakita ko ang pulang European sports car ni Dante na nakaparada sa harap ng bahay. Simbolo iyon ng kanyang kayabangan. Iyon ang sasakyan na lagi niyang ipinagyayabang. Naghahanda siya noon na lumabas. Siguro, maghanap ng taong mahihinga ng tulong. Pero bago pa niya tuluyang mabuksan ang pintuan ng sasakyan, 2 malalaking truck na panghilan ng sasakyan mula sa Logistics DE ang dumating. Huminto sila sa harap. Hinarangan ang labasan. Ilang malalaking lalaki na may uniform ang bumaba. Ang pinuno ng grupo, magalang pero determinado, ay nagpakita ng isang papel. Naubusan na ang pera. Ang hangal na prinsipe ay napagtanto na ang kanyang perpektong mundo ay gumuguho. 1 linggo ng pagkakait. Sapat na iyon para dalhin si Tita Cora at si Dante sa kanilang limitasyon. Sa aming bahay, unti-unting lumalatag ang dilim. Ang bawat sulok ay tila nagsasabi ng isang kwento. Sa bawat pagputol ng serbisyo, naramdaman ko ang unti-unting paghina ng kanilang dating marangyang pamumuhay. Ang pagkawala ng kotse ay isang malaking dagok para kay Dante. Ngunit ang pinakamabigat na dagok ay nagmula sa isang di inaasahang lugar. Kay Bianca. Kaarawan ni Bianca sa loob ng 2 araw. At si Dante, nasa pinakamahigpit na sitwasyon sa kanyang buhay. Walang pera. Walang kotse. Walang kapangyarihan. Desperado, ipinagbili niya ang tanging mamahaling relo na mayroon pa siya. Isang regalo ko sa kanya noong isang dating anibersaryo. Sa perang iyon, bumili siya ng isang disenteng bag mula sa isang lokal na brand. Ngunit malayo pa rin iyon sa pamantayan ng Lux Galleria na hinihingi ni Bianca. Dumating siya sa apartment ni Bianca na may dala-dalang gift box at isang baukwet ng bulaklak. Ang mukha ni Bianca, na sa simula ay nakangiti, ay sumama nang makita niya ang laman ng kahon. Ano ito? Tanong niya, may malamig na tono. Ito ang regalo ko sa iyo. Maligayang kaarawan, mahal, kinakabahang sagot ni Dante, umisi si Bianca. Regalo? Tawag mo bang regalo ito? Mas mahal pa ang shopping bag ko kaysa dito. Bianca, pakiusap, intindihin mo naman. Mahirap ang pinagdadaanan ko, pakiusap ni Dante. Wala akong pakialam sa problema mo, putol ni Bianca. Sumabog ang kanyang galit. Ibinato niya ang kahon ng bag kay Dante. Pagod na ako sa mga palusot mo. Ikaw ay isang talunan. Isang walang kwentang prinsipe. Akala mo ba mananatili ako sa iyo ngayon na naging pulubi ka? Isa ka lang mga taong mapagsamantala na nabubuhay sa asawa mo, Dante. At ngayon na pinutol na ng asawa mo ang lahat, wala kang silbi. Bawat salita ni Bianca ay parang patalim na dumirekta sa puso ng durog-durog na ego ni Dante. May nakahanap na akong kapalit, patuloy ni Bianca na may malupit na ngiti. Isang tunay na lalaki, hindi isang bata ni mama tulad mo. Tama sa sandaling iyon, ang busina ng isang mamahaling sasakyan ay bumusina mula sa ibaba. Kinuha ni Bianca ang kanyang bag, isang authentic na Lux Galleria bag. Saan mo nakuha ang bag na iyan? Tanong ni Dante, paos ang boses. Kay Ginoong Ibanez.
Dadalhin niya ako sa Paris sa susunod na linggo para ipagdiwang ang aking kaarawan, kaswal na sagot ni Bianca. Lumampas siya kay Dante, sinadya niyang banggain ang balikat nito. Binuksan niya ang pintuan. At isa pa. Matatapos na ang upa ng apartment na ito bukas. Congrats sa pagiging walang bahay. Isinara ni Bianca ang pintuan sa mukha ni Dante. Sa bintana, nakita ni Dante si Bianca na bumaba at sumakay sa isang Bentley na minamaneho ng isang matanda at mayayamang lalaki. Umalis sila na nagtatawanan. Iniwan si Dante ng mag-isa. Sa tahimik na pasilyo ng apartment. Wasak. At ganap na nag-iisa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Matapos iwan ni Bianca, bumalik si Dante sa bahay. Naglalakad na parang wala sa sarili. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa madilim na sala. Naputol ang kuryente. Hindi nabayaran ang bill o sa halip, hindi nila nabayaran. Tanging isang emergency light ang mahinang umiilaw. Naglalantad sa alikabok na nagsisimula ng bumalot sa mga mamahaling muebles. Umupo sila sa isang miserable na katahimikan. Dalawang maharlika na pinatalsik mula sa kanilang trono. Bigla, bumukas ang pintuan. Pumasok ako. Ang aking silhouette ay malinaw na nakikita laban sa liwanag sa labas. Hindi ako nagsindi ng kandila o lampara. Nanatili lang ako sa pintuan. Tinitingnan ang dalawang figura na nakakakuba sa dilim. Nandito ako para mag-alok sa inyo ng huling pagkakataon, sabi ko. Ang boses ko ay malamig at formal. Tumingala si Dante at si Tita Cora. May dalawa kayong pagpipilian, patuloy ko. Minsan, ang katahimikan ang pinakamalakas na sagot, hindi ba? Lalo na kapag ang puso mo ay pagod na. Kahit sa mga panahong pakiramdam mo ay mag-isa ka. Kung nakikinig pa kayo hanggang ngayon, pakitulungan naman ako at mag-comment ng numero 1 sa ibaba. Ang inyong presensya ay malaking inspirasyon para sa akin upang ipagpatuloy ang pagbabahagi ng huling bahagi ng aking kwento. Tahimik lang ako. Pinagmamasdan ko sila. Si Dante. Si Tita Cora. Nakatingin sila sa akin. Naghihintay sa bawat salita ko. Ramdam ko ang bigat ng sandaling iyon. Ang dilim sa bahay ay tila lumalaki. Lumalabas ang bawat emosyon. Ang galit. Ang sakit. Ang pagkabigo. May dalawa kayong pagpipilian, sabi ko. Ang boses ko ay malamig. Malalim. Ito ang huling pag-uusap namin. Ramdam ko iyon, unang opsyon. Ipinaliwanag ko. Una, maaari kayong umalis dito ngayong gabi. Maaari ninyong dalhin ang inyong mga damit. Ngunit iwanan ang lahat ng iba pa. Hindi ako magsasampa ng kaso laban sa inyo para sa anumang bagay. At malaya kayong pumunta saan man ninyo gusto. Napakasimpleng opsyon. Pero sa tingin ko, ito ang pinakamahirap. Ang umalis ng walang-wala. Walang patutunguhan. Walang malinaw na kinabukasan. Ang tanging dala ay ang kanilang mga kasuotan. Walang pera. Walang bahay. Walang pangalan na maipagmamalaki. Tumingin si Tita Cora sa akin. Ang kanyang mga mata puno ng takot. Ng pagkabigla. Isang maliit na apartment. Pagkatapos ng mga dekada ng marangyang pamumuhay, ito ay isang kahihiyang hindi niya kailanman naisip. Para sa kanya, ito ay isang bangungot. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang mga luho, ang mga alahas, ang mga mamahaling damit, lahat ng ito, babasagin na lang. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Ang ikalawang opsyon, ang huling alok. Inabot ko ang aking kamay. Sa aking palad, naroon ang isang simpleng susi. Isang maliit na susi. Pero ramdam ko ang bigat nito. Ang pangalawang opsyon, patuloy ko. Nirentahan ko kayo ng maliit na apartment.
Bayad na ang 3 buwang renta. May mga basic na kasangkapan sa loob. At may pera sa mesa para makakain kayo ng 1 linggo. Pagkatapos nito, kailangan ninyong humanap ng paraan para mabuhay sa sarili ninyo. Nagkaroon ng katahimikan. Hindi lang sa silid, kundi sa buong bahay. Tiningnan ni Tita Cora ang susi. Ang kanyang mga mata kumikinang sa luha. Ang kanyang mukha halos walang kulay. Ang kanyang pagmamalaki, ang kanyang buong pagkatao, ay tila unti-unting nadudurog. Ito ay isang uri ng pagdurusa. Hindi pisikal, kundi emotional, espiritual. Ito ang resulta ng lahat ng kanyang mapait na salita. Ng lahat ng kanyang pagtatapak sa akin. Si Dante naman, ang kanyang mukha, puno ng pagkapagod, ng pagkatalo, matapos siyang ipahiya ni Bianca. Matapos siyang iwanang walang 1 sentimo. Ang alok ko ay parang isang salbabida sa gitna ng karagatan. Isang kahihiyan. Pero ito rin ay isang pagkakataon para mabuhay. Para huminga. Para magsimula. Sa isang lugar na hindi na nakikita ng mapanuring mata ng lipunan, bumigat ang kanyang mga balikat. Ang kanyang ulo nakayuko. Hindi siya niyang alam ang kanyang kayabangan na ginamit niya para itago ang kahihiyan na ang kanyang anak ay isang tiwalang sariling kakayahan. At maging ang kanyang malaking pagkakamali na suportahan ang pagtataksil ni Dante. Para magkaroon ng manugang na kaya niyang kontrolin. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo, Elena. Hindi ko hinihingi na ibalik mo ang karangyaan. Hindi ko lang talaga kayang mamuhay ng ganito. Parusahan mo ako. Pero pakiusap, huwag kang maging masyadong malupit kay Dante. Lahat ng ginawa niya ay dahil sa aking masamang pagpapalaki. Pinakinggan ko ang lahat ng kanyang pagtatapat. Nang tahimik, hindi ko siya tinulungang tumayo. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng bigat ng pagsisisi mula sa kanyang puso. Nang humupa ang kanyang mga hikbi, sa wakas ay nagsalita ako. Ang boses ko, malambing, ngunit matibay. Tumayo ka, maang pagiging nasa sahig ay walang binabago. Ang pagsisisi ay walang silbi kung walang pagbabago. Ang parusang ito ay hindi para pahirapan, kundi para magturo. Anong aral ang natutunan mo ngayon? Tiningnan ako ni Tita Cora. Ang kanyang mga mata luhaan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ako, hindi bilang isang manugang, o isang makina ng pera, kundi bilang isang babae, na mas matalino, at mas malakas kaysa sa kanya. Habang nilulunok ni Tita Cora ang mapait na gamot ng pagsisisi, si Dante naman. Nilulunok niya ang alikabok at pawis. Sa bodega ng isang malaking kumpanya ng logistik. Sa labas ng syudad, matapos siyang tanggihan sa 12 ng opisina. Dahil sa wala siyang karanasan sa trabaho. Ang tanging trabaho na nakuha niya ay bilang isang warehouse worker ang unang araw niya. Impyerno. Ang kanyang katawan, nasanay sa lambot ng sofa at sa lamig ng aircon. Kinailangan niyang buhatin ang mabibigat na kahon. Sa ilalim ng init ng bubong ng bodega, ang kanyang mga kalamnan, nagsisisigaw sa sakit, ang kanyang malambot na palad, nagasgas, at nagkapasa. Sa unang oras pa lang, ang kanyang foreman, isang bastos na tao, lagi siyang minumura. Kung mabagal siya magtrabaho, nag-lunch siya kasama ang iba pang manggagawa. Nakaupo sa isang karton. Kumakain mula sa isang lunchbox na may simpleng ulam. Pinakinggan niya ang kanilang mga reklamo tungkol sa mga bayarin sa motorsiklo, tungkol sa tuition fee ng kanilang mga anak, mga totoong problema na tila napaka-estranyo sa kanyang pandinig.
Dito, walang pakialam kung ano ang kanyang apelyido o kung anong kotse ang minamaneho niya noon. Dito, ang kanyang halaga ay sinusukat lamang kung gaano karaming kahon ang kaya niyang ilipat. Bawat gabi, umuwi siya sa inuupahang apartment na ang katawan ay halos durog. Nakakatulog siya agad pagdating niya. Wala nang oras para mag-isip ng sobra. Dahan-dahan, ngunit tiyak, ang matinding trabaho ay nagsimulang baguhin siya. Ang kanyang kayabangan at katamaran ay unti-unting nabura dahil sa matinding pagkapagod. Sa unang katapusan ng linggo, natanggap niya ang kanyang sahod. Ilang lumang perang papel sa isang brown na sobre. Ang halaga, hindi sapat para makapagbayad ng isang round ng inumin sa kapehan na dating pinupuntahan niya. Kasama si Bianca. Ngunit nang tiningnan niya ang perang iyon, isang kakaibang pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso. Isang pakiramdam na kailanman ay hindi niya naranasan noon. Iyon ay pagmamalaki ang perang ito ay kanya. Hindi ito regalo. Hindi ito allowance. Hindi ito resulta ng pagiging isang tiwalang sariling kakayahan. Ito ay resulta ng sarili niyang pawis. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, ibinigay niya ang buong sahod niya sa kanyang ina. Ma, narito ang pera para sa pagkaing bilhin sa linggo, sabi niya ng maikli. Pagkatapos, nagpunta siya sa kanyang silid. Para ipahinga ang kanyang masakit na katawan, tiningnan ni Tita Cora ang pera sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, tiningnan niya ang likod ng kanyang anak, na ngayon ay mas matibay at mas matatag. Muling lumuha si Tita Cora. Ang kanyang anak, ang kanyang gihangal na prinsipe, ay sa wakas, nagsisimula ng matuto kung paano maging isang tunay na lalaki. Nawalan sila ng lahat, kayamanan, estado, mga kaibigan, at pamilya. Iyon ay isang napakamahal na aral sa buhay. Hindi sila masaya, pero hindi na sila nabubuhay sa isang kasinungalingan. Sa kahirapan at sa pagsisikap, dahan-dahan nilang binabawi ang mga piraso ng dangal na kanilang nawala. Ako bilang isang nagmamasid, nakita ko ang lahat. Hindi ko sila binigyan ng isda, ni hindi ko sila binigyan ng pamansing. Basta, inihagis ko lang sila sa dagat. At pinilit silang matuto kung paano lumangoy. At nakakagulat, nagawa nila. Nagawa nilang mabuhay, 1 taon na ang lumipas. Maraming nagbago. Nakatayo ako ngayon sa harap ng malaking bintana ng aking bagong opisina. Nasa Singapore. Tanaw ko ang buong syudad. Ang mga ilaw. Ang mga matataas na gusali. Tila walang katapusan. Ang Vertis Dynamics, ang kumpanyang itinayo ko, ay lumawak ng husto sa merkado ng Timog Silangang Asya. Ang kontrata na katatapos ko lang pirmahan ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Isang malaking tagumpay. Ngumiti ako. Hindi na ito ang malamig, ang kalkuladong ngiti ko noon. Ngayon, ito ay isang ngiting may halong tunay na kasiyahan at kapayapaan. Pagkatapos ng paghihiwalay namin ni Dante, paminsan-minsan, nakakabalita pa rin ako tungkol sa kanya at kay Tita Cora. Sa pamamagitan ni Ate Sara. Si Ate Sara, ang aking assistant. Tahimik na binabantayan sila, ayon sa aking mga tagubilin. Nang malaman ko na kaya na nilang mamuhay ng mag-isa. Sa wakas, nagawa kong tuluyang bitawan ang nakaraan. Hindi na ako nabubuhay sa ilalim ng anino ng paghihiganti. Ang aking enerhiya, ngayon,
ay nakatuon sa pagtatayo ng aking kaharian. At, mas mahalaga, sa pagbuo ng aking sariling kaligayahan, sinimulan kong bigyan ng mas maraming oras ang aking sarili. Maraming taon akong hindi ito nagawa. Natuto akong magpinta. Naglakbay akong mag-isa. Nakakilala ako ng mga bagong kaibigan. Mga kaibigan na totoo. At nagpapahalaga sa akin. Hindi sa kung ano ang mayroon ako, kundi sa kung sino ako. Isang hapon, habang abala ako sa aking mga iniisip, nagring ang aking telepono. Isang video call mula kay Marisa, ang aking kaibigan. Congrats, President. Astig. Nakita ko ang balita tungkol sa contract sa TSI, sigaw ni Marisa. Ang kanyang mukha. Puno ng tuwa, umiti ako. Salamat, Marisa. Lahat ito ay dahil sa suporta mo. Kaya kailan ka babalik? Kailangan nating mag-celebrate, sabi niya. Ang kanyang mga mata, nakatingin sa nagniningning na abot tanaw ng syudad. Pagkatapos ng aming tawag, nanatili lang ako doon. Pinagmamasdan ang walang katapusang mga ilaw ng syudad. Dati, pakiramdam ko, ang aking kayamanan ay isang tigininto ang kulungan, na ako mismo ang nagtayo, para ikulong ang aking sarili sa isang kasinungalingan. Sadya akong naging isang maliit, isang di nakikitang ibon, para protektahan ang ego ng iba. Ngayon, napagtanto ko, na ang kulungan na iyon, ay hindi kailanman nagkaroon ng tunay na pagkakaroon. Ang pintuan, laging bukas. Takot lang akong lumipad. Ang pagtataksil na iyon. Ang sakit na iyon. Ang pighati na iyon. Ay ang bagyo na nagwasak sa aking kulungan. At ang aking kipaghihiganti. Ay ang paraan kung paano ako natuto. Nagamitin ang aking mga pakpak ngayon. Hindi ko na kailangan ng kulungan. Hindi ko na kailangan na itago ang aking liwanag para sa kahit sino. Ako si Elena Garcia. Hindi asawa ng kung sino. Hindi manugang ng kung sino. Ako ang reyna ng sarili kong kapalaran, isang manipis na sinag ng buwan. Ang dahan-dahang gumapang sa kalangitan ng Singapore. Parang isang bulong. Tungkol sa isang bagong paglalakbay. Ang buhay. Laging nagpapatuloy. Na may mga bagong aral. At mga pintuan. Na naghihintay na buksan. At kung minsan, upang mahanap ang kapayapaan, kailangan nating maglakas loob. Na sirain ang mga hindi nakikitang tanikala. Na tayo mismo ang lumikha. Ang kwentong ito maaaring mangyari kanino man sa atin. Sa huli, napagtanto ko na ang paglaya ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi sa paghahanap ng kapayapaan sa loob ng sarili. Hindi lahat ng laban ay may malinaw na panalo o talo. Mayroong mga aral na kailangan lang nating matutunan. Sa pinakamahigpit na paraan, ang kwentong ito. Ang aking kwento. Marahil ay nag-iwan din ng kung anong pakiramdam sa inyong puso. Alam kong sa bawat isa sa atin, may dala-dala tayong sariling kwento. Sariling pighati. Sariling tagumpay kung may nais kayong ibahagi. O may natutunan kayong aral mula sa aking mga karanasan. Malugod ko kayong inaanyayahan upang magbigay ng inyong saloobin. Dahil sa pagbabahagi, hindi lang tayo nagiging mas malakas, kundi mas naunawaan din natin ang ating mga sarili at ang ating kapwa. Ang mga ganitong kwento, ang mga aral sa buhay, ay patuloy kong ibabahagi sa bawat sandali ng katahimikan at sa bawat luha na dumadaloy. Kung nais ninyong makasama ako sa mga susunod na kwento ng buhay, inaanyayahan ko kayong maging bahagi ng ating komunidad mula sa akin. Si Lena. Hanggang sa susunod na kwento.
dito sa luha at katahimikan. Ang video na ito ay isang katang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo. Ang mga palatandaan ng pagtataksil, unti-unti kong nakikita. Si Dante mas lumalayo. Ang telepono niya laging tahimik. Laging nasa kanya. Madalas, may naamoy akong kakaibang pabango ng babae sa kanyang damit pag-uwi niya ng gabi. Hindi ito ang malakas at klasikong amoy ng pabango ni Tita Cora. Ito ay matamis at modernong amoy. Siguro pabango lang ng kliyente, mahal. Sobrang liit ng meeting room, ang sabi niya. O kaya, alam mo namang ayaw kong pag-usapan ang trabaho sa bahay. Sumasakit ang ulo ko. Sinubukan kong paniwalaan ang kanyang mga dahilan. Sinubukan kong bulagin ang aking sarili sa katotohanan. Ngunit ang mga transaksyon sa credit card ni Tita Cora ay nagsimulang magdulot ng matinding pagdududa. Mga daan-daang libong piso na gastos sa Lux Galleria, sa Ganda Elegance Spa, sa mga hapunan sa Skyline Fine Dining, lahat ng ito ay nangyayari halos linggo-linggo. At laging nangyayari sa mga araw na sinasabi ni Dante na may overtime siya o may importante siyang kliyente mula sa labas ng syudad. Napakatindi ng pagka-coincidence. Masyadong malinaw para maging puro aksidente lang. Nagtayo ako ng isang tiginintuang kulungan para sa aking sarili. Kung saan ako ay naging isang maliit, di nakikitang ibon. Para lamang protektahan ang ego ng iba. Bakit ako naging ganito kahina? Tanong ko sa sarili, habang ang pagsisisi ay unti-unting nahahaluan ng isang bagong determinasyon. Ang laging pagdududa, ang laging pagtatanong, ay naging isang malaking pasanin sa aking kalooban. Ang lahat ay tila isang nakakabinging bulong, bahay. Ang pagtataksil ni Dante ay masakit na. Ngunit ang makita ang aking biyenan, si Tita Cora, na nakikipagsabuatan sa kabit ng aking asawa. At higit pa doon, ang makita siyang inaalagaan si Bianca ng ganoon, parang sinaksak ako mula sa harap at likod sa iisang pagkakataon. Pinalaki ko ang larawan. Nanginginig ang aking mga mata. Sinuri ko ang bawat detalye. Ang shopping bag na hawak ni Bianca ay mula sa Lux Galleria. Ang kanilang mesa ay puno ng magagandang dessert mula sa Imperial Bake Shop. Bawat kakaibang gastusin sa credit card. Ngayon, may mukha na. Ang mukha ni Bianca na puno ng kasiyahan. At ang mukha ni Tita Cora na puno ng kagalakan. Nagpipiesta sila sa aking pera. Ipinagdiriwang ang kanilang pagtataksil sa aking likuran. Kring! Ang baso ng tubig na nasa tabi ng aking laptop ay nahulog. Nabali ito sa sahig. Parang ang puso ko. Pero hindi ako umiyak. Ang mga luha ko ay tila nagyelo sa aking mga pilikmata. Wala akong nararamdaman. Tanging isang malalim na kawalan. At ang kawalang iyon, dahan-dahang napuno ng isang malamig at nagliliyab na galit. Tiningnan ko ang maputla kong mukha, na nagre-reflect sa madilim na screen ng aking telepono. Ang babae sa salamin ay tila marupok. Tila talunan. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagay na bagong silang. Isang bagay na matigas. Matalim. At walang awa. Ang pagpapanggap na ito ay narating na ang kanyang huling yugto, bulong ko sa sarili. Nanatili akong walang galaw sa aking upuan ng halos isang oras. Nakaupo ako ng tahimik sa gitna ng mga nabasag na salamin. Hayaan kong lamunin ng katahimikan ng opisina ang lahat ng emosyon na kumukulo sa loob ko. Ang sakit, ang pagkabigla, at ang pagkabigo. Lahat ay dahan-dahang humupa. Pinalitan ng isang nakakapanindig balahibong katahimikan.
Ito ang katahimikan bago ang tsunami. Tumayo ako. Lumakad ako sa ibabaw ng mga basag na salamin, walang kibo. Ang aking mga hakbang ay dinala ako patungo sa malaking bintana. Ang bintana na nakatanaw sa maayos na hardin sa likod. Isang hardin na ako mismo ang nagdisenyo. At ako ang nagbabayad para sa maintenance. Ngunit kailanman, hindi ko ito nasisiyahan ng payapa. Hanggang ngayon, inakala ko na ang aking pasensya ay isang kabutihan. Inakala ko na kung magsusumikap ako at magiging masunurin, isang araw ay tatanggapin din ako. Inakala ko na kung itatago ko ang aking kapangyarihan, mapapanatili ko ang kapayapaan sa bahay. At ang ego ng aking asawa. Napakawalang muwang ko noon. Ang aking pasensya ay itinuring na kahinaan. Ang aking dedikasyon ay itinuring na tungkulin. Ang aking sakripisyo ay pinagsamantalahan lamang. Sila, si Dante at si Tita Cora. Inalis nila ang lahat sa akin. Ang aking oras, ang aking enerhiya, ang aking pera, at ngayon pati ang aking dangal. Hinayaan nila akong itayo ang palasyong ito. Para lamang gawin akong isang katulong sa loob nito. Samantala, nagdala sila ng isang estranghero. At inilagay sa trono. Tapos na, bulong ko sa aking refleksyon sa bintana. Ang boses ko ay paos. Ngunit matibay, bumalik ako sa aking mesa. Sa isang determinadong galaw, muli kong binuksan ang mga monitor. Ang mga stock chart. Ang mga financial report. Ang mga kagyat na email mula sa mga direktor. Lahat ay tila iba na. Ngayon, hindi na ito basta trabaho lang. Ito ang aking kaharian. Ito ang aking pinagmumulan ng kapangyarihan. Ito ang aking itinayo sa hirap at pagod. Isang bagay na hindi ko hahayaan na tapakan ng mga taong mapagsamantala sa aking buhay. Ang pasyenteng babae na nagluto ng kaldereta ng 5 oras ay namatay ng hapong iyon. Ang natira ay si Elena Garcia, ang SEC ng Vertis Dynamics. Isang strategist na kilala bilang malamig at kalkulado. Ang mahabang pagtulog bilang isang masunuring asawa ay natapos na. Ang reyna ay nagising. Kinuha ko ang telepono. Tinawagan ko ang numero ng aking personal na assistant. Ate Sara, magandang hapon. Opo, Ma'am Elena. Paano po ako makakatulong? Ang profesional na boses ni Ate Sara ay narinig sa kabilang linya. Kailangan ko ng ilang bagay, sabi ko. Una, maghanda ka ng listahan ng lahat ng personal kong asset, mga ari-arian, sasakyan, bank account. Paghiwalayin mo kung ano ang mga shared asset at kung ano ang akin lang bago ang kasal. Naiintindihan mo, Ate Sara? Opo, Ma'am Elena, tugon niya. Pangalawa, kontakin mo ang legal team natin. Sabihin mo sa kanila na ihanda ang draft ng divorce petition at property division. Ikabit mo bilang paunang data ang lahat ng asset na hiniling ko sa unang punto. Nagkaroon ng maikling paghinto. Halatang nagulat si Ate Sara. Opo, Ma'am Elena. Ipapaprocess ko po agad. At Ate Sara, dagdag ko, ang boses ko ay malamig na parang yelo. Mula ngayon, i-report mo sa akin ang lahat ng gastusin na nabubuo sa mga karagdagang credit card na nakapangalan kina Dante Reyes at Corazon Santos, real time. Naiintindihan mo? Opo, Ma'am Elena. Matapos kong ibaba ang telepono, binuksan ko ang isang drawer sa aking mesa. Kinuha ko ang isang maliit na notebook na may leather cover. Sa unang pahina, isinulat ko ng malinis at determinado, operasyon, bawiin ang lahat. Isang plano ang nagsimulang mabuo sa aking isip. Hindi isang planong puno ng emosyonal na paghihiganti, kundi isang kalkuladong diskarte sa Magandang umaga po, sabi niya. Kami po ay mula sa Asset Management Department ng Vertis Dynamics. Nandito po kami para bawiin ang 2 sasakyan na may plate number na nakasulat sa dokumentong ito. Ito po ay pag-aari ng kumpanya.
Ang isa ay ang sports car ni Dante. Ang isa pa, ang marangyang SUV na ginagamit ni Tita Cora sa kanyang mga social gathering. Anong ginagawa ninyo? Sasakyan ko ito, protesta ni Dante. Ayon po sa aming datos, ang sasakyang ito ay nakarehistro bilang kotseng pangkumpanya para sa paggamit ng mga executive sa ilalim ng Vertis Dynamics. Hindi po ito personal na pag-aari, Ginoo, kalmadong sagot ng empleyado. Pagkatapos, sinenyasan niya ang kanyang grupo na simulan na ang operasyon. Sa loob ng bahay, narinig ni Tita Cora ang ingay. Dali-dali siyang lumabas. Nagulat siya nang makita ang kanyang pinahahalagahang sasakyan na inihahanda para hilahin. Hoy! Anong ginagawa ninyo sa sasakyan ko? Hindi ninyo ba ako kilala, ha? Sigaw niya, nasa gitna ng kanyang histerya. Nagsimula nang lumabas ang mga kapitbahay. Nagmamasid sila sa nangyayari sa harap ng maringal na mansyon. Ang eksena ay isang bangungot para kay Tita Cora, na laging nag-aalaga sa kanyang imahe bilang isang ginang ng alta sosyedad. Sinusunod lang po namin ang tagubilin ng lehitimong may-ari, ginang, sagot ng empleyado. Hindi siya natinag sa galit ni Tita Cora. Walang nagawa si Dante at si Tita Cora. Tanging pinanood nila ng tulala kung paano inilulan ang dalawang mamahaling sasakyan na mga simbolo ng kanilang kayabangan. At inilayo. Ngayon, nakasadsad na sila sa kanilang palasyo. Wala nang gininto ang karwahe. Ang kahihiyan, sa harap ng dose-dosenang matatalas na mata ng mga kapitbahay, ay mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng pera. Hindi lang inalis ko sa kanila ang kanilang karangyaan, kundi pati na rin ang kanilang dangal, at ang maskarang panlipunan na matagal na nilang suot. Kasabay nito, sinubukan ni Dante na mag-transfer ng pera kay Bianca, na hindi tumitigil sa pagrereklamo at paghingi ng kabayaran sa insidente sa restaurant. Ang notifikasyon sa screen ng kanyang telepono ay nagpalamig sa kanya. Kulong na balanse. Sinuri niya ang kanyang account. Ang buwan ng transfer mula sa akin, na dapat sana ay dumating na noong unang araw ng buwan, ay wala. Ang kanyang account ay halos walang laman. Dumapo sa kanya ang panik. Ang kaguluhan sa bahay ay lalong lumala. Lumapit ang hepe ng mga katulong kay Tita Cora. May mukhang balisa. Ma'am, hindi pa po na-deposit ang sahod namin. At halos wala na po kaming stock sa pantry. Pati po online grocery delivery, suspendido na rin dahil hindi nabayaran. Si Tita Cora, na kailanman ay hindi nag-alala sa ganoong kaliit na detalye, ay tanging nasigaw, gamitin ninyo ang cash sa bahay. Wala na po, ma'am, sagot ng katulong. Napatigil si Tita Cora. Ang bahay, na laging malamig dahil sa aircon, ay ngayon ay naging mainit at masikip. Ang premium cable TV, na may daan-daang international channel, biglang hindi na gumagana. Ang bilis ng Wi-Fi, na dating napakabilis, ay ngayon ay kasing baga ng lumang dial-up connection. Ang mga amenities na itinuring nilang karapatan ay pinutol isa-isa, nang walang paunang abiso. Ako naman, naging parang multo sa sarili kong bahay. Umaalis ako bago sumikat ang araw. At bumabalik ng gabi. Kung kailan tulog na ang lahat. Sadyang iniiwasan ko ang paghaharap. Hinayaan ko silang kumulo sa kanilang sariling panik. Naramdaman ko ang gripo ng pera na dating umaagos ng malaya. Ngayon ay tumutulon na lamang. Hanggang sa tuluyan itong matuyo. Ang kanilang karangyaan ay isa lamang ilusyon, na maaaring patayin ng kasing dali ng pagpindot ng switch. At ngayon, ang switch na iyon ay nasa aking kamay, ang isang linggo ng pagkakait. Sapat na iyon para dalhin si Tita Cora at si Dante sa kanilang limitasyon. Sa aming bahay, unti-unting lumalatag ang dilim. Ang bawat sulok ay tila nagsasabi ng isang kwento. Sa bawat pagputol ng serbisyo, naramdaman ko ang unti-unting paghina ng kanilang dating marangyang pamumuhay. Sa kanyang apartment, nagsimulang mainip si Bianca.
Ang kanyang Dante, ang gwapong prinsipe na mayaman, ay ngayon ay madalas nang bumibisita na may nakasimangot na mukha. Hindi na siya nagdadala ng mga shopping bag ang mga pangako ng mga hapunan sa pinakabagong restaurant, ng isang biyahe sa Bali, ng isang limited edition na relo. Lahat ng ito ay naglaho na parang bula. Mahal, anong nangyayari sa iyo lately? Tanong ni Bianca, habang minamasahe ang sentido ni Dante. Katatapos lang nilang kumain ng hapunan. Hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi take-out na binili ni Dante sa daan. May problema lang sa bahay, sagot ni Dante. Sinubukan niyang iwasan ang usapan. Hindi niya gustong magkwento. Anong klaseng problema? Tanong ni Bianca. Medyo nagiging matalas na ang kanyang boses. Gaano kalaki? Bakit hindi pa dumarating ang monthly allowance ko? Ramdam ko ang pagbabago sa tono ng boses ni Bianca. Ang kanyang tamis ay unti-unting naglalaho. Nasaan ang kotse mo? Tanong pa niya. Bakit taxi ka na lang palagi? Anong sasabihin ng mga kaibigan ko kung sasabihin kong nakikipag-date ako sa lalaking walang kotse? Malalim na bumuntong hininga si Dante. Nasa shop ang kotse. At nagkaroon ng problema sa mga card. Kaya hindi ko pa naililipat ang pera sa iyo. Maghintay ka lang. Kaunting pasensya. Pasensya. Narinig ko ang kanyang galit na bumubulwak. Sapat na ang pasensya ko, Dante. Marami akong ibang mayayamang lalaki na tinanggihan para sa iyo. Nangako kang papakasalan mo ako. At bibigyan mo ako ng mas magandang buhay kaysa sa boring mong asawa. At ngayon, ano ito? Kahapon, ako pa ang kinailangan magbayad ng bill sa restaurant. Sumabog si Bianca. Ang kanyang matamis na panlabas ay nawala. Ang kanilang relasyon na binuo sa pundasyon ng karangyaan at kasinungalingan ay nagsisimulang magpakita ng mga bitak. Si Bianca ay hindi kay Dante dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa lifestyle na mayaalok niya. Kapag ang lifestyle na iyon ay nanganganib, ang kanyang katapatan ay nag-alinlangan din. Makikinig ka, pansamantala lang ito. Malapit na, babalik sa normal ang lahat. Pilit na pagpapaliwanag ni Dante, pero itinulak siya ni Bianca. Ayoko ng pangako, gusto ko ng patunay. Kaarawan ko sa susunod na linggo. Bilhin mo sa akin ang bag na nakita natin sa Lux Galleria. Kung bibilhin mo iyon, maniniwala ako na maayos ang lahat. Hindi sinabi ni Bianca, ngunit ang kanyang pagbabanta ay malinaw na lumutang sa hangin. Napalubog si Dante sa sofa, walang lakas. Ang bag na iyon ay nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Maging sa normal na sitwasyon, kailangan pa niyang hingin iyon sa akin. Ngayon, na walang pera sa kanyang account, ang hinihingi ni Bianca ay tila isang hatol ng kamatayan. Nakulong siya. Sa isang banda, ako, ang asawa niya, na naging isang malamig na halimaw na kumokontrol sa kanyang buhay. Sa kabilang banda, ang kanyang kabit, na nagsisimulang magpakita ng mga kuko kapag nangahas na tumingin sa akin sa mata. Hindi niya ako kayang tingnan. Ramdam ko ang kanyang pagkapahiya, ang kanyang pagsisisi. Bagaman huli na ang lahat, lumakad siya. Ang kanyang mga hakbang mabigat. Nakadrag. Lumampas siya sa kanyang ina, nananatiling nakaupo. Tulala. Sa shock, kinuha niya ang maliit na susi mula sa aking palad. Mainit ang susi. Pero ramdam ko, ang bigat nito, mas mabigat pa sa isang piraso ng ginto. Ito ang susi. Hindi lang sa isang bagong buhay, kundi sa isang bagong katotohanan. Isang bagong simula, na puno ng paghihirap, at ito rin ang simbolo ng kanyang ganap na pagsuko. Ng kanyang pagtalikod sa lahat ng kanyang dating buhay, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito kasiyahan. Hindi rin ito paghihiganti. Ito ay isang uri ng kalungkutan, ng paglaya. Tapos na ang lahat ng pagpapanggap.
Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng sakit, ay matatapos na. Nang gabing iyon, pagsapit ng dilim, si Dante at si Tita Cora, na may daladalang 2 maleta ng damit, umalis sila sa kanilang ipalasyo. Sumakay sila sa isang taxi. Nakita ko silang umaalis. Ang kanilang dating marangyang tahanan, ngayon ay tila isang malaking tahimik na kaharian, kung saan ako na lang ang nanatili. Dumating sila sa isang makipot na eskinita. Sa labas ng syudad, ang inuupahang apartment. Eksakto kung paano nila naisip. Maliit. Ang pintura sa dingding ay nagsisimula ng bumakbak. Isang solong bombilya ang mahinang umiilaw sa pasukan. Nagbibigay ng dilaw na liwanag. Nang buksan ni Dante ang pinto, isang amoy. Amoy ng halumigmig at kulob ang sumalubong sa kanila. Ito ang kanilang mapait na katotohanan. Mula sa ginintuang trono, nahulog sila sa pinakamalalim na bangin. Ngunit sa puso ko may isang bahagi na umaasa, na sana, sa pagbagsak na ito, may matutunan sila, may babaguhin, na sana, hindi pa huli ang lahat. Ako, bilang isang ina, ay ramdam ko ang sakit. Ang pighati. Kahit na sila ang nagdulot ng aking pagdurusa. Ang makita silang ganoon, nag-iisa, walang-wala, ay nagpapakita ng isang malaking tanong sa akin. Tama ba ang lahat ng ito? Ang paghihiganti ba ay magdudulot ng tunay na kapayapaan, ang katahimikan sa bahay? Ang dati kong tahanan ay tila ibang-iba na. Wala nang ingay, wala nang galit, wala nang bulong. Ngunit may naiwan pa ring bakas ng kahapon. Ang bawat sulok, ang bawat gamit, ay may alaala ng sakit, ng pagpapanggap, ng mga nawalang pangarap. Siguro ito ang kinakailangan. Ang matinding pagsubok. Para makita ang totoong kulay ng bawat isa. Para matuklasan ang totoong halaga. Ng pagmamahal. Ng respeto. Ng dangal. At para matutunan na ang lahat ng karangyaan sa mundo ay maaaring mawala sa isang iglap kung wala kang pundasyon na matibay. Ang susi na kinuha ni Dante. Ito ay hindi lamang susi sa isang apartment. Ito ay susi sa isang bagong pag-unawa. Sa kanyang sarili, sa kanyang ina, at sa mundo. Isang susi na magbubukas sa pinto ng pagbabago. Sana, at sa aking puso, may isang pagnanais, na sana, ang susi na iyon, ay magdudulot ng tunay na kalayaan. Para sa aming lahat. Sa kanya, sa kanyang ina, at maging sa akin, hindi ko masasabi na masaya ako. Hindi ko masasabi na ito ang aking ganap na pagtatagumpay. Mayroong malalim na bahagi sa akin na nakaramdam ng sakit, ng pagkabigo, sa kung anong nawala, sa kung anong hindi na maibabalik. Ang pamilya, ang pagtitiwala, ang mga pangarap na binuo namin. Pero sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang bagong simula, ang isang bagong pag-asa para sa akin at para sa kanila. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan ang sakit, kundi ang magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng lahat at ang patuloy na lumakad pasulong sa buhay nang may pag-asa at bagong pag-unawa. Ang bawat detalye ng gabing iyon, ang bawat tunog, bawat imahe, ay nakaukit sa aking isip. Ito ang pagtatapos ng isang kabanata at ang simula ng isa pa. Para sa amin, lahat, ang pagtanggap sa mapait na katotohanan. Ito ang unang hakbang
patungo sa tunay na kalayaan. Ang buhay sa maliit na inuupahang apartment. Iyon ay tila napakasakit na katotohanan para kay Tita Cora. Ang kanyang dating pagmamalaki ay unti-unting kinain ang bawat araw. Ang init mula sa bubong na yero. Ang ingay ng mga kapitbahay na naririnig sa manipis na dingding. At ang mapait na katotohanan na kailangan niyang pag-isipan ng 2 beses ang bawat pagbili ng pagkain. Ang pera na iniwan ko sa kanila ay mabilis na naubos. Ngayon, nabubuhay siya sa maliit at irregular na sahod ni Dante. Ang dating kayabangan ay hindi na isang luhon na kaya niyang ipagmalaki. Ang huling dagok sa kanyang pagmamalaki ay dumating nang. Desperado, sinubukan niyang tawagan ang isa sa kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad. Ang mga kaibigan na laging umaaligid sa kanya. Sa huling balanse ng kanyang telepono, tumawag siya. May nagmamakaawang boses. Sinubukan niyang humiram ng pera. Ang sagot, malamig at nakakahiya. Cora, pasensya na, sabi ng kaibigan niya. Sabi ng asawa ko, wag na raw kaming makisalamuha sa mga taong may masamang reputasyon. Bukod pa rito, magbabakasyon kami sa Switzerland. At kailangan namin ng maraming pera. Naputol ang tawag. Sa sandaling iyon, bumagsak si Tita Cora. Napagtanto niya na ang estado sa lipunan, na kanyang pinahahalagahan ng labis, ay kasing nipis lang ng papel, kung walang pera at karangyaan na sumusuporta sa kanya. Wala siyang silbi sa kanilang mga mata. Isa lamang siyang nakakahiya. Isang alingaw-ngaw, sa huling natitira niyang lakas at pagmamalaki, ginawa niya ang isang bagay na kailanman hindi niya naisip na gagawin niya sa kanyang buhay. Sumakay siya sa isang mainit at siksikang bus ng syudad at nagtungo sa Vertis Tower. Doon, sa maringal na lobby. Napakaliit niya. Napakalayo. Ang kanyang mga damit, na dating mahal, ay ngayon ay mukhang mura at luma. Si Ate Sarah, ang aking assistant. Nakita niya si Tita Cora sa lobby. May tingin ng pagkaawa. Sinamahan niya si Tita Cora. Hindi sa opisina ng kundi sa isang maliit at simpleng meeting room. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok ako. Hindi ako nakasuot ng business suit, kundi isang simpleng blusa at pantalon. Ang aking mukha, payapa. Wala akong ipinapakitang tagumpay, hindi na nakapagpigil si Tita Cora. Lumuhod siya sa sahig at umiyak. Ang kanyang mga hikbi, hindi na ang manipulative na luha ng isang drama queen, kundi ang walang pag-asang hikbi ng isang matandang babae na nawalan ng lahat. Pasensya na, Elena. Pasensya na, hikbi niya, umiiyak. Nagkamali ako. Mayabang ako. Malupit ako sa iyo. Nagsiselos ako sa iyo. Nagsiselos ako sa kung gaano ka kahusay. Habang ang anak ko, wala siyang magawa. Kaya sinisi ko sa iyo ang lahat. Inamin niya ang lahat. Ang kanyang inggit sa aking tagumpay. Nalihim.